Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang na mga readings ko. Welcome to my channel sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And welcome sa mga bago pa lang na nanonood ng video na to and watching, hindi pa nakapag-subscribe. If you like what I'm doing here, then please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's start for another love reading. Let's see. Kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? So hindi to para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, this could be a vice versa. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So let's see. So, in the past, may nalalaman ka na about this person or you are observing this person. Might be, ini-stalk mo na siya. May pakiramdam ka na that there is like something wrong with your person or with your relationship already. Let's see. Kasi parang may alam ka na dito sa mga nangyayari sa inyo. See. In the past, even if mayroon kang intuition about sa person mo, pero nakikita ko pa rin naman kasi na you are still in a good relationship before. Kasi parang this person is offering you new beginning. Parang okay naman yung bonding ninyo, balance connection, something mga ganung mga bagay. Pero parang wala ka lang talaga fully like 100% na tiwala sa person na to. So, but you love each other. Merong pagmamahal talaga dito. So, at this present situation, let me see. At this present situation, I can see here that yung person mo is parang may mga bagay na nangyari sa relationship ninyo na parang hindi na alam po anong desisyon ang gagawin at this present situation. I can see kasi dito na parang hindi na alam kung papunta dito, papunta doon. Parang may mga bagay na hindi nagkakaunawaan na, parang hindi na na-appreciate yung situation. So, you're still talking though, nag-iusap pa kayo, pero parang hindi na sure yung relationship niyo. So, I can see here, I can sense here that you know something about this person, but you accept him or her in your life, even if you know the truth. So, parang kahit alam mo, tinanggap mo dahil mahal mo, or dahil might be mahal mo at iniisip mo na baka one day, kayo din yung magkatuluyan or something like that. So, at this present kasi, parang sobra na siyang nakafocus sa responsibility niya, could be. And hindi na alam kung anong decision ang gagawin. Might be you are asking this person, ano na yung plano natin, and hindi niya na alam kung anong gagawin, or hindi niya na alam kung sino yung pipiliin, or something like that. So, hindi niya na alam kung saan siya patutungo ngayon. So, through this, parang hindi na na-appreciate or might be ikaw to na hindi mo na na-appreciate yung situation na meron kayo because of the clarity na nga talaga. So, pero meron ka pa rin kasi ditong feeling na itong person mo, mahal ka. Ramdam mo, kasi ito naman yung pinakita niya sa'yo eh. Pinakita niya sa'yo yung pagmamahal. So, ramdam mo pa din, alam kong mahal ako nito. Parang ganun. Kahit ganito yung meron kaming dalawa, alam kong mahal niya ako. Pero yung person mo, meron na siyang feeling dito na parang dahan-dahan na kayo nawasak dalawa. Or dahan-dahan na tong nagpe-fade away. So, pwedeng yung feelings niya, pwedeng
yung relationship, pwedeng he knows na magpe-fade away din talaga tong connection na to. So, what is the positive here? Ang maganda dito is, yung person mo is nasa point na kasi siya ng realizations. So, bakit nagiging maganda siya? Kumbaga kung itong relationship ninyo is mali, parang nagkakaroon na sa kanya, na-enlighten na siya sa katotohanan, and parang merong na dito sa kanya ng realization na nasasad na siya sa mga nangyayari sa katotohanan. So, parang meron na sa kanya ditong konsensya, regrets about bakit pa siya pumasok sa ganitong klaseng relationship. It's not about you, but it's about sa kanya. Okay? Sa realizations niya. Pero ang negative kasi dito is nagpapatuloy pa siya. Naglalakas loob pa din siya or kayo kahit pa alam na hindi dapat. So, pwede tayong vice versa, okay? So, what is your hope here is to love that this person will really going to choose you, will always miss you, and will always love you. So this is your hope here in your relationship or in your situation. But your fear here is yung mga na-overthink mo, like sa mga possibilities na pwedeng mangyari, sa katotohanan. So, when it comes into parang nare-realize mo yung truth about kung ano talaga ang meron sa inyo. So, yun yung may fear ka about that, na ma-stress ka sa mga mangyayari. So, yung aim mo lang naman talaga dito is for your person talaga, na for your person to para bang to do something, to do the action for your relationship. This is your aim talaga. See? Na he will going to have that changes in his life or her life, na to choose you, to choose your relationship one day, to offer you a new beginning, and kayo yung magkatuluyan balang araw. So, mag-offer siya sa'yo ng new beginning dahil mahal na mahal mo to. So, ibig sabihin, tinanggap mo kung anong meron sa kanya dahil mahal na mahal mo, and you are hoping na kayo pa din balang araw. And you are hoping na sa pagmamahal na inaalay mo sa kanya, ikaw yung pipiliin niya. Could be something like that. Na mahal ka din talaga niya. Kasi yun din naman yung pinapakita niya sa'yo. So, I can see here na ano yung kailangan talaga i-avoid dito. Let's see. I think this is for your person. That your person, hindi siya aabot na sasaktan ka niya sa darating na araw. Yun. See? Kumbaga, wag sana darating yung araw na sasaktan ka niya ng sobra because sobra ka din nag-expect sa relationship ninyo. So, i-avoid niya yung ma-disappoint ka sa mga pangako din niya sa'yo. So, parang, siya kasi, kumbaga, kung siya kinokontrol niya yung sarili niya to tell you the truth na mahirap tayo maging tayo or something like that, kailangan na natin ayusin yung mga bagay-bagay, kailangan na natin ituwid sa tamang lahat ng to, then wala namang problema. Pero ang sa kanya kasi parang nasa point na nagki-keep on going pa din siya kahit alam nyo naman yung katotohanan dito. Parang dahil nga mahal nyo din yung isa't isa, so parang keep on going pa din. So kung ganito yung decision niya, wag i-avoid niya yung masaktan ka, ma-disappoint ka sa mga expectation mo about your relationship, kasi you have expected that much, you love this person so much, and sa mga pangako niya sa'yo, inaantay mo talaga yung mga pangakong yun. So, the environmental factor here, see, ito yung parang known, ito yung parang alam niyo yung mga nangyayari. Meron talagang cheating dito. So, either you are
you are both cheating each is sa magkabilang partner ninyo, or alam mo na nag-cheat siya sa asawa niya, or alam niya nag-cheat ka sa asawa, vice versa, okay? Depende yun kung saan kayo naka-resonate. So, ito talaga yung known factor. Ito yung alam ninyo, hindi kayo innocente about this, alam ninyo na mali. So, the other people involved here, I think this person is a legal married, could be, or let's see, let's clarify. Wait lang, nahulog. Wife. Okay? So, legally married siya. So, this is the other people involved here. Kung yung asawa niya, where is like parang may problema din sila nito eh. Kaya din siguro nagkaroon sila nito ng problem. Pero, hindi ko pa nakikita dito na hiwalay silang dalawa. So, parang may mga confusion sa person mo, and parang minsan nakukonsensya siya, or nagkakaroon sa kanya dito ng regrets about things na ginagawa niya sa asawa niya, na instead of like ayusin niya to, then you know what I mean. So, lalo pa niyang pinapagulo yung sitwasyon. So, parang nasa point siya na namimiss niya yung sa kanila. And parang iniisip niya yung kung gaano siguro ka-worth it yung asawa niya para lukuhin niya. So, ito yung other people na nai-involve dito. So, I don't know if this person is lying to you about his wife, and para din mag-stay ka at lalo kang ma-in-love sa kanya. And sometimes nakukonsensya na siya sa mga ginagawa niya. So, the actions that need to take here is, I think for you to take that leap of faith towards a new beginning of your life. So, kasi there is a possibility na unexpectedly, darating din talaga yung araw na mag-aaway kayong dalawa nitong person na to. Darating yung araw na kailangan mag-decide yet hindi pa rin makapag-decide. Darating yung araw mapu-full ng judgment yung relasyon ninyo. Pwedeng judgment from the both of you, pwedeng judgment from the other people, sa mga baka may malalaman, you know. And unexpectedly, aabot sa point na meron pa rin talagang magde-decide dito. Or magpaplano ba to decide to walk away dahil maiipit na sa sitwasyon. Lalo na yung person mo. So, maiipit na sa sitwasyon with you and the family here. And his responsibility na meron siya. See? About his lies and mga, yun na nga, lies and unfaithfulness niya. So, the unknown factor here is, so aabot din kayo sa point talaga dito na mapapagod kayo sa away, you know. Aabot pa rin talaga kayo sa point ng ganyan. So, yung away na parang yung relationship ninyo siguro mapupunta na siya into a serious relationship. Tapos, gusto mo na ng something, magle-level up na yung relasyon ninyo. Gusto mo na ng official relationship. Gusto mo na ng bakit tumatagal na kayo, and sasabihin mo na sa kanya na matagal na tayo. Ano ba yung decision mo? Ano ba yung gagawin mo? Ano ba nangyayari? Ano ba meron tayo? Hanggang saan ba tayo? May forever ba? May future ba tayo dalawa? So, parang magpupunta na kayo sa ganong level. And then, parang magtatalo na kayo niyan kasi hindi niya naman kasi merong legal dito eh. So, legal marriage siya. So, possible na mahirap kumaga basta-basta iwanan yung wife niya, lalo na if they are legally married, nang hindi pa, example, lalo na dito sa Pinas, annulment, pero I don't know kung may divorce na ba dito,
hindi naman ganun kadali yun kasi syempre madami pang process na mangyayari, and especially ano nang sasabihin ng family, di ba? Kung may children pa kayong involved dito, so ang daming maguguluhan, and doon na siguro papasok yung mga judgment. So, yung mga sasabihin ng iba. So, parang yun, ito yung upcoming, ito yung pwedeng mangyari, ito yung possible na unknown factor sa relationship ninyo. And the outcome of your relationship, and this is, you might be, na you are going to choose yourself one day. So, kumbaga mamulat ka din sa katotohanan dito, na, no, this relationship is just a lessons for me to learn. And this time, mas ipofocus ko ang lahat sa sarili ko. Parang ganun. So, kasi yung person mo din kasi magmo-move forward na siya towards his marriage and his wife. So, doon siya mag-move forward. Kumbaga, feeling ko one day, mag-heal ka din from this relationship. You are going to end the cycle, to cut off the cycle, to have a healing, changes sa life mo. Though you will going to miss each other. Mamimiss niyo yung isa't isa. Pero, parang ito na yun eh. This is the end na yung story ninyo dito. Because there is a possibility magiging cold and empty na yung connection ninyong dalawa. So, because of like, might be one of you already want to be happy and pinag-isipan ng mabuti yung mga desisyon sa mga ganung mga bagay. So, in the future, kung nasa point pang kayo ngayon na parang ito pa, okay pa yung relationship ninyo. So, if alam nyo naman yung sitwasyon ninyo, so, naiintindihan ko, nagmamahal lang kayo, nagmamahal ka, walang mali sa nagmamahal. Ang problema lang dito, ang mali sa truth, you know. Lalo na when that person is legally married. So, and they are still together, they are not yet separated. So, ang problema lang din dito, if your person lied to you about them. So, yun yung kung bakit ka nag-i-stay pa. Bakit ka pa nag-i-stay pa sa relationship niyo, because that person lied to you about them, that they are still together, pero might be he told you that wala na sila, or sa mga bata na lang sila nakikipag-ugnayan or whatever. Then hindi pala ganun yun, just for you to stay in a relationship. So siguro malaman mo dito yung katotohanan about them, and then might be that time you will going to make the decision na mas pipiliin ko yung sarili ko. So, isa pa dito, mag-aantay ka na kasi dito eh. Magrereklamo ka na, madami nang mangyayari talaga dito. Darating yung araw. Dito na mag-uusbong yung mga struggles. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon masaya lang, 'di ba? Lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon or relationship. So, if naka-resonate kayo dito, so I hope that as early as possible, ma-open na yung mind niyo sa katotohanan, sa possibilities na pwedeng mangyari. And as early as possible na you learn your lessons na din, kaysa sa aantayin nyo pa yung magkakaroon na ng gulo, magkakaroon na ng mga judgment from other people, whatsoever, at masasaktan ka na higit dahil sa matagal mo siyang mamahalin. So, so the signs here, you might be, or you or your person might be a Leo, Capricorn, Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Taurus, what is this? As I said, Leo, right? Sagittarius, Pisces, Gemini, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. So you or your person might be. So that is my reading for you. Thank you and God bless.